Mga kababayan, maulanon po, no? Napakaaga ng pagdating ng ulan, no? Tinaiming na Black Friday protest ngayon. Matilda Ruiz. So we're talking about Diskaya this time around. Sana kumusta si Diskaya para malaman kung sino ang mga behind sa business nila. Si Martin Romualdez po, Matilda Ruiz. Extra, super close po yan kina Martin Romualdez, no? And Matilda Ruiz and the rest na nandito, huwag po nating kalimutan na ang mastermind nito, hindi po sila Diskaya, hindi po si Bunuan o mga taga-DPWH. It's Marcos and Romualdez. Yan po ang hindi pinapangalanan. Saldico, Dong Gonzales, and the rest na mga alipores nila sa Kongreso at itong mga criminal contractors, sila po ay ginagamit ng administrasyon ni Marcos para palusutin ang mga pundong ito. Michelle Alcibar, thank you from North Carolina. Bless your heart. And likewise to you, Michelle, thank you. So kay Matilda, malinaw po na ang punot dulo at ang, thank you Michelle Alcibar for sa pagpapakulay. Ang punot dulo po ng pasimuno nito lahat, si Marcos at si Romualdez. Abilina Orpiano, Merna Suelan Danielson, join ako mamaya 11 a.m. Edsan, Jensan, ka Eric magpa-check attendance. Thank you, Ma'am Merna. Tanya Gomez, yes Jude, no? Before natin pupuntahan yan, ilinawin po natin na ang pinaka-mastermind kung bakit nagaganap at bakit lumaganap at nagkaroon po ng tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in the entire systems of the government dahil pinayagan, pinahintulutan, kinonsente at inarkitekto nila Martin Romualdez at nila Marcos. Ang mga katayan, sindikatuhan at mga palusot ng mga budget insertion sa Kongreso na hindi dumaan sa National Expenditures Program, yan po ay arkitekto nila Romualdez. At hindi po pwedeng hindi involved sila Marcos dyan. Kasi pinapayagan niya. Even to the point na pinipirmahan niya na nagiging GAA, General Appropriations Act, na nagiging batas. Walang pondo na lalabas mula sa kaban ng bayan at pondo ng gobyerno kung hindi po ginawa na maging batas ang budget by signing the budget bill to become General Appropriations Act. Thank you, J. Smith Official. Malaking tulong po kayo sa pagpapakulay ninyo at pagpapadala ng suporta. Deeply appreciated po. Corazon Pensona, nakita ko rin. Laboy Cancer, Shukran from Bukana, Lasang, Davao City. At si Norma Stafford, Bong Salamo, Atienza, mga kababayan. Sham MJ, good morning ka Eric. 1986, President na ako, galing po ako Dubai. United Arab Emirates, si Merna Suelan Danielson. So, malinaw mga kababayan na hindi po ito tinutumbok. Magagalit tayo, tama yon, sa mga kontraktor na kriminal, abusado, sindikato. But that is only a portion of what the real problem is. Ang panunumbalik at pagiging epektibo ng pagnanakaw at pangungulimbat sa kaban ng bayan hindi magaganap kung hindi po yan dinisenyo nila Marcos at Romualdez na maganap. Bagamat hindi nawala totally sa panahon ni former President Duterte, pero matindi po ang antas ng pagbagsak ng korupsyon. Dahil there was a fear factor, mayroon pong disiplina at pananagutan na ginagawa at may decisibong aksyon si Pangulong Duterte. Bagamat it was never perfect, it can never be, pero po ang antas at degree, ang lawak at lalim ng pangungulimbat at pandurobo at pagnanakaw sa kaban ng bayan ay bigla po itong bumagsak sa panahon ng 6 na taon na panunungkulan bilang presidente ni Pangulong Duterte. Joal Guases Ion, Jocelyn Luzurata Habar, good morning ka Eric, Joy Hulaton and Marivic Takayama. Ang ibig ko pong sabihin, let us not be swayed o confused dito po sa kung ano at sino ang may principal na pananagutan kung bakit nagkaroon at nangyari po ang malawakang korupsyon
at mga pangungulimbat sa kaban ng bayan. Because Marcos and Romualdez, they designed the system, they implemented itong pamamaraan ng congressional insertions, mga budget alignment, mga sindikato at mga butal-butal na budget, at pinayagan ni Marcos at pinirmahan pa at ginawang batas. Kaya, katawa-tawa po, no, bagamat we can sympathize, katawa-tawa po yung ginawa na paglusob ng mga grupo nila Teddy Casino, ng mga anak bayan, doon po sa mga komunistang operatives, no, for optics and visuals, na tinapunan po ng putik at ng pininturahan at na binandalize nila ang bahay ng mga diskaya sa Pasig. And they tried to invent or they tried to reinvent or imitate yung nangyayari sa Indonesia. Ang ibig ko pong sabihin, magalit tayo sa mga diskaya, tama. Ako rin po galit. Magkondina tayo, tama. But let us also hit hard and focus the center of accountability sa kung sino talaga ang pasimuno ng nakawan at ng mga pandarambong sa ating bayan na nanumbalik pagkatapos po na bumaba sa kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte. And it's Marcos and Romualdez. Kasama siyempre ang asawa ni Marcos. Elnor Omis, maraming salamat po sa pagpapakulay at pagsuporta. Deeply appreciated ko po, no. Maita Pangilinan, aga mo ka Eric. Balikan pa lang kita mamaya, busy pa. It's okay, Maita. Kasi po may Friday activity po sa EDSA Shrine. JC Enoch, J. Rowley, Philip Anthony Quintos, Charm Alcon Mix Vlog. Ang ugat ng lahat ay nasa lahat ng pumirma sa budget. At si Marcos po, Charm Alcon Mix Vlog, ang gumawa na maging batas ang budget bill. Ano man po ang pandaraya, sindikato at estafa at mga palusot sa budget Charm Alcon Mix Vlog, hindi po yan mangyayari na maipapalabas ang pondo kung hindi pipirmahan ni Marcos ang budget bill na nanggaling sa Kongreso na mangold budget, no, kinatay-katay na at dinaya at sinindikato, ngunit pinirmahan niya pa rin at ginawang GAA, General Appropriations Act. At yan po ay may pagkikipagsabwatan dito sa mga players na ito. Kaya hindi ko po nakikita ang mga privilege speech na yan ni Ping Lacson, ni Mayor Magalong, itong CPP, NPA, NDF, kapos po hindi po nila tinutumbok ang punot ugat at pinagmulan kung bakit nanumbalik at lumawak, lumalim at naging malubha, matindi ang pandarambong sa kaban ng bayan. It's because of Marcos and Romualdez, the evil triumvirate. Marcos na pinapaandar at kakumpas ang kanyang asawa at ang kanyang operatiba na tirador ng pundo at kung may hari ng tundo na si Asyong Salonga, doon sa mga legend sa criminal world, may hari ng pundo itong si Romualdez. Na ang kanyang kinokonsente at ang pinag-ilingkuran ay ang interest ng triumvirate. Lisa Araneta, Marcos Bongbong at Martin Romualdez. Poder at pondo, yan po ang kanilang triumvirate. Evil triumvirate. Oust Marcos now, sabi ni Agustin Ruiz, dapat Marcos resign, Marcos layas. Tama po kung sa barangay captain, ang huling pipirma kasi dati, akong barangay official, bakit hindi sila nababanggit ngayon? Tama po kayo, sapagkat the last touch of the budget, before it becomes a law or before it becomes operational, ay dapat pipirma po ang executive authority. Sa barangay po, ang executive authority ay ang barangay captain. Bagamat sa barangay council nang gagaling ang approval or ang kanilang pagpapasa, no, ng mga pundo at proyekto at ng programa, same with other agencies of government. Kaya nga may NEP, National Expenditures Program. Ipapasok po yan sa Kongreso, both the House of Representatives and the Senate. Pero ang gagawa po ng desisyon kung ito ba ay gagawing batas at ipapatupad si Marcos. That is why mali si Ping Lacson na para mga kontraktor at taga-DPWH lang ang kanyang nakikita dito. At ini-exonerate nila o ipinapawalang sala po si Marcos na siyang pinakapunot dulo nito and si Martin Romualdez. Even the Senate
ang pagwawalang bahala po nila Chis Escudero at ng mga senador in the 3 budget cycle. Budget ni Marcos nagsimula noong July 2022 dahil siya na ang nagpapatupad. So naging July 2022, July 2023, 24, and then 25. Yun lahat po ng mga budget na ito, kay Marcos po nanggagaling ito. At lahat ng yan, nagkaroon ng congressional insertions, mga pork barrel na ibinalik at mga pandaraya at mga pangsindikato. Ang tanong, bakit pinalusot ng Kongreso? At bakit yung mga insertions nila Saldico by the hundreds of billions at nila Martin Romualdez kinonsenti ng Senado? At sa BICAM or Bicameral Committee Conference na dapat doon po yan inaayos, bakit pinayagan din ni Martin Romualdez at nila Chis Escudero na ipalabas ito at ipadala sa presidente? Kasi alam po natin na gusto din ni Marcos na mangyari po yan. Kaya ang lahat po ng mga pananagutan, bagamat nagagalit tayo at gusto nating singilin, bawiin, at papanagutin po itong mga criminal contractors at mga kriminal na kasabwat nila sa DPWH, sa DBM at sa COA, papanagutin din po natin una sa lahat si Marcos at sila Romualdez, sapagkat sila po ang punot dulo nito. Lahat po ng pupunta sa EDSA, doble ingat. Sabi ni Gemma Ferredo, thank you po Sabi nga ni VP Inday doon pa lang sa budget ni BBM, makikita mo na agad bakit pa magtataka siya at pipirmahan pa niya ang mga ito. At ngayon, he is playing innocent as if wala siyang kinalaman dito. Norin Tua. Aharangin na naman yung protesta na yan, sir. Sikilin talaga. Wala yan si Ping Lacson, balimbing yan, sabi ni Norin Tua. Okay. Walang magnanakaw kung hindi pinirmahan ang budget, kaya may trilyon ngayon na ninanakaw. Okay. Daniel Go, dapat sana kasuhan yung mga nagrally na nagbandalize at nanggulo kahapon. Kasi po delikado yan. Kapag tayo po ay manawagan ng mga kaguluhan, ng mga karahasan, magre-resulta po yan sa tinatawag na lawless violence. Once the violent actions will be initiated, hindi mo na po mapipigilan yan. Anything can happen na. And then, there will be lawlessness. Yan ang inaantay ni Marcos at ng kanyang mga alipores. Na magdideklara po sila ng martial law. Bagamat hindi tayo natatakot, pero mababahala tayo at mga ngamba sapagkat marami pong tatamaan yan. Kapag nag-martial law, pwede pong magkaroon ng excessive abuse of power. At mawawala po ang pagkakataon na pwedeng magkaroon ng eleksyon at pwedeng manatili po ang ganitong kalagayan hanggang magtuloy-tuloy po ang pagmonopolyo at pagkontrol sa poder at kapangyarihan nila Marcos at Romualdez. Kaya po, ingatan din natin yan. At sa mga kumikilos naman po na mapayapa, kailangan po nating mag-ingat sa ating hanay kasi nagtatalakay tayo ngayon nito sapagkat may isang vlogger o dalawa na nakalinya po kay Marcos at kay Romualdez na iniintriga po nila itong Black Friday protest, no? Kasi umabot po sa 1.1 million views yung ating panawagan na ginawa. Kumalat sa buong mundo, kumalat po sa iba't ibang sektor at mukhang marami po ang gustong sumama sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil nagagalit at nag-uumapaw po ang sentimiento ng pagkagalit at pagkondina ng mga mamamayang Pilipino dito po sa hindi na maampat-ampat at hindi na po nawawala na tuloy-tuloy na pagnanakaw at pandarambong sa pundo ng bayan. Imagine inaamin mismo ng mga nasa gobyerno at hindi nila ito kinokontra. Every year, mahigit kumulang 22% on the average ang kinukulimbat at ninanakaw sa kaban ng bayan. So if we have an average of 6.5 trillion pesos budget every year, mahigit po sa 1.2 trillion ang ninanakaw ng mga magnanakaw sa DPWH at iba't ibang sangay ng gobyerno, sa Kongreso at mga contractors na mga kasabwat nila. 1.2 trillion pesos of the national budget average every year ang nawawala. Dahil sa pagnanakaw, pangungulimbat na may maraming mukha, ghost projects, substandard projects, rig bidding, at pati po sa mga suhulan at mga SOP. Yan po.
ang katotohanan. At yan ay lumala dahil nga po pinayagan at pinaandar ni Marcos ang tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption. Okay. So, ayaw nila ka Eric, sabi ni Sonia Pondavila, na may nakakapansin ng kanilang pambabalahura sa ating bayan. Okay? Raven May, solid DDS. Kamote mo to. Tama ka Eric, hindi pwedeng isa walang bahala ang mga pagnanakaw nila. Jocelyn Oliveros, ka Eric, pinasok na naman ng makakaliwa ang investigasyon ng flood control project. I agree. Renato Cabrera, Elmer Malyari. Walang sasama sa inyo, kayo lang. Ah, really? O, ba't ka nanonood dito? Wala daw sasama sa atin, pero nanonood siya. Okay ka rin, Kolokoy, din ito si Elmer Malyari. Nanonood ka para magmarites? Inililinaw po natin, mga kababayan, kung bakit to nag-live si Ka Eric ngayon. Kasi may isang o dalawang vlogger na nagsasabi po na ang ating layunin daw ay karahasan. Ang ating layunin ay sundan ang Indonesian model at magsasagawa tayo ng military junta. Ano po ba itong military junta? Ang buong term po niyan ay civilian military junta. Ibig sabihin po, aagawin mo ang kapangyarihan sa gobyerno sa pamamagitan po ng pakikipagsabwatan sa military at ilang mga sibilyan sa pamamagitan ng paglulunsad ng kudeta at mga mararahas na mga pagkilos. Civilian military junta. Nakikita po natin yan sa Myanmar, sa mga ibang bansa sa Africa na nagkakaroon sila ng military junta or civilian military junta. Mali po itong mga vloggers na ito na ginagamit ni Marcos at Romualdez para magpakalat ng intriga at pananabutahe. Hindi ko na po papangalanan, they don't deserve the recognition. Pero pinapakalat nila sa mga vloggers nila, itong dalawang vloggers na pasimuno, na ang panawagan daw sa Black Friday protest ay para sa military junta o kaguluhan. Mali! Ang panawagan po sa Black Friday protest ay para sa reforma at pagbabago upang mapatigil ang pangungulimbat at pagnanakaw sa kaban ng bayan, may mananagot, may makakasuhan, may mababawi na mga nakaw na kayamanan. At hindi po malugmok sa kahirapan ang ating buong bansa. At hindi tayo mawasak dahil sa pandarambong na nangyayari. The power belongs to the people. I agree, sabi ni Destination Dreamscape Go. Merlin Reyes, grabe ang dinanas ng ating bansa sa ilalim ni Bangag. So klaro mga kababayan, we are not calling and we are not pushing for the agenda of military junta. Delikado po yan kasi hindi ka magkakaroon ng military junta na walang kudeta. At pag sinabing kudeta po, you're involving the military, which we are not. The most that the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police for that matter na pwede nilang gawin is maximum withdrawal of support to the Commander-in-Chief without going out to the streets to join protests. Nakalagay naman po sa ating saligang batas sa Article 2, Section 3 that the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. At pag sinabi po nating armed forces of the Philippines, hindi lang yan AFP, kundi pati na po ang Philippine National Police. Article 2, Section 3 ng ating saligang batas. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. But hindi po nangangahulugan that they shall be the arbiter for power. Hindi po ibig sabihin na ang mag-grab ng power kapag nag-failure po ang civilian authorities sa gobyerno, mangingialam ang armed forces of the Philippines. Ang patutunguhan po niyan, code-data. At kapag nag-code-data, ang itatayo mo po, civilian military junta. Hindi po natin gagawin yan. Guys, message niyo po, family and friends. Punta sila today sa EDSA rally. 5 o'clock po yung EDSA, pero 11 a.m. may noise barrage na po. And then 5 o'clock magkita-kita tayo sa EDSA Shrine. Ka Eric, God will repay you. Salamat sa pagiging boses ng bayan, lalo na po sa aming mga mahihirap. Sabi ni Zenny Almoroto. Thank you, ma'am. Magtulungan tayo para hindi ma-declare ni Bangag ang martial law. Of course, gagawin po natin tuloy-tuloy sa mapayapang protesta.
Hindi po tayo papayag na tatahimik tayo just because may pagbabanta na mag-martial law si Marcos. God save the Philippines. Sabi ni Aguila. Ray, si prioridad. Hindi kasi giugtas kay makalbo kasi na. Thank you, Ray. Kalbo na nga eh. Pero, Manong Ray, superioridad, mga kababayan, basta kalbo, romantiko yan. Proven yan, Manong Ray, superioridad. Basta kalbo, romantiko. Joby Requieron, sana karma si Bangag. Merna Danielson, watching from General Santos, 11 a.m. mag-noise barrage kami. Hazley Garcia, nakakajutang ina daw. Nancy Beth, we support the movement, Kuya Eric Celis. Okay, so bakit hindi military junta? Ayaw po natin ng kaguluhan. Ayaw po natin ng kudeta. Ayaw po natin ng madugo at marahas na mga pagkilos because we are going to bring down our country. What we want is not to topple down the government, but to change the leadership in government in a peaceful manner. Collective, direct action on the street, maingay, subalit mapayapa, at hindi po marahas. So mali po itong mga vloggers ni Marcos at nila Romualdez na binabayaran dahil nababahala sila na marami po ang mga Pilipino na sumusuporta, sumisimpatya sa panawagan ng Black Friday protest of the people, Bangon Sambayanan. Kaya nagsasabi sila na si Ka Eric daw ay kasabwat sa military junta. Natawa na lang ko ng pinadala sa akin yon. Sabi ko, mga expected po yan na mga gagawin po ng gobyerno ni Marcos na mag-intriga at magkaroon po ng pananakot, intimidation, bullying, and mga intriga. Sapagkat takot na takot sila na nagigising na at naninindigan unti-unti ang mga mamamayang Pilipino. El Mongge, Ka Eric, sanang rally. Sa EDSA po, may pagtitipon mamaya, El Mongge. 11 a.m., this morning, may noise barrage. Mga isang oras yon, and then break po tayo at magkakaroon na naman po ng tinatawag na People Solidarity Action 5 p.m. sa EDSA Shrine. Wala po itong bayad, walang solicitation, walang hakot. Just go there sa EDSA Shrine. I'll be there. At I will be holding megaphone. Mapayapa po tayo magpapahayag. Hindi po tayo papayag na dahil lamang nagbabanta ng martial law si Marcos, nananakot po sila, nang iintriga sila na magulo daw ang ating pagkilos, ay hindi na po natin itutuloy. Ka Eric, lagi kang mag-ingat, baka makihalo mga komunista. Pag nandyan po tayo, hindi po sila pupunta dyan. Kasi ang layunin ng mga komunista ay sila po ang kukumpas ng mga pagkilos. Sila po ang magbibida. Kaya tayo gumalaw ngayon kasi nung 2 days ago, nga ano ba ngayong araw is Friday, nung Wednesday po, ang mga komunista sa pamumuno po ni Teddy Casino na operatiba ng CPP, NPA, NDF sa urban operations, itong komunistang supporter ng mga teroristang grupo, nanawagan na magkaroon daw ng mga pagkilos ang mga mamamayan. Pero alam po natin na hindi naman po sila seryoso at sincero. Sapagkat itong sila Teddy Casino, itong sila Franz Castro at mga kagrupo nila, sila po ay nakikipagpulong kay Martin Romualdez. In fact, ang nangyaring pag-atake kay Vice President Sara Duterte, ang nangyaring pag-atake sa budget, ang nangyaring mga sindikato sa pundo, kasabwat po ang CPP, NPA, NDF. Binigyan din po sila ng mahigit kumulang ay 500 million pesos. Mga kababayan, noong impeachment lamang. Impeachment lang ni Sara Duterte. Pero sa mga projects po, billions din ang nakukuha nitong 3 party list nila noon na nasa loob ng Kongreso. Thank you so much, Roth Yoshinobu, sa pagpapakulay. Okay? Ang party list nila noon, 3. Alliance of Communist Teachers, Kabataan NPA Recruiter Party List, saka yung Gabriela NPA Lover Party List. Mahigit 2 billion din po ang pondo at proyekto na nakuha nila. At kaya po, katawa-tawa, itong sila Teddy Casino, para umasta na sila ay mamumuno sa pagkagalit ng mga mamamayan, kuwang-kuwa sa pictures ang mga pamunuan po ng urban operatives
ng CPP, NPA, NDF po ay kasama ni Martin Romualdez at tina Saldico na nagpupulong. In fact, they are planning na pabagsakin ang buong Duterte political group. Diyan po sa may area ng Batasang Pambansa Complex, may subdivision na malaki dyan. Kumuha po sila dyan last year, October, ng safe house. Dalawang malalaking safe house dyan at doon nagmi-meeting po. Sydney 1, thank you sa pagpapakulay. Doon po sila nagmi-meeting at pinagpaplanuhan nila kung paano mapapatalsik si Pangulong Duterte sa Pilipinas gamit ang ICC. At ganoon din po si Vice President Sara Duterte. Ang nagbigay ng impormasyon nito, nakaka-attend sa meeting, abogado, naging mataas ang tungkulin dati sa gobyerno. Malapit kina Marcos, yes, pati kay Romualdez. At doon ko unang narinig ang term na inner sanctum. Ibig sabihin ng tinanong po niya kay Saldico, ba't nandito ang mga komunista? At kasi nandun si Franz Castro at iba pa mga kasama nila sa meeting na yon sa may safe house nila sa Batasang Pambansa Complex. Ang sagot sa kanya ni Saldico, well, they are part of the inner sanctum ni Speaker. Sanctum, inner core ni Romualdez. Kaya itong si Teddy Casino, agent po ito ni Marcos at nila Romualdez, na nagpapakilala siya na CPP, NPA, NDF. Sila po yung lusob-lusob style doon kahapon sa bahay ni Diskaya, pero ayaw naman nilang papanagutin at tumbukin na si Marcos at si Romualdez ang pasimuno nitong lahat. Okay, pa-shout out naman sa ICC, napakagaling nilang magbantay, walang takas talaga. DJ Mozo TV. Hello ka Eric, God will protect you and your household. Watching from Matanao, Davao del Sur. Thank you, John Percival Paderes Kubatsya. Thank you. Bob Ingamo, ka Eric, sir, ano ba ang dapat gawin para matigil na? Sumama po tayo sa mga pagkilos ngayon. Okay? So, ulitin ni ka Eric, sa mga nakikinig, i-share nyo po pagkatapos nito. Hindi po tayo nananawagan ng tinatawag na military junta. Hindi tayo nananawagan ng kudeta. Hindi tayo nananawagan ng revolusyon o civil war. Ang panawagan natin, mapayapang pagbabago, mapayapang pagkilos, at may paninindigan at malakas na boses na lumayas na si Marcos at Romualdez sa kapangyarihan. So ang sagot nyo, paano kung hindi sila lalayas? Hindi tayo titigil sa pagkilos. Hindi naman po pwedeng tayo ay umawak ng armas, makipagbarilan, manunog ng sasakyan, magwasak ng mga bahay, magnakaw sa loob ng mga bahay ng politiko. Marami pong mamamatay. Marami pong mamamatay niyan. Kasi may mga security guard yan, may mga pulis na nakagwardya. Ngayon kung itutulak natin ang ganyang pagkilos, hindi na po ako dyan sasama sa ganyan. Dito lang po tayo sa mapayapang pagkilos, malakas ang boses, may paninindigan, may prinsipyo. Hindi natin balak na pabagsakin ang gobyerno. Hindi natin balak na pabagsakin ang buong lipunan. Ang balak natin pagbabago sa mapayapang pamamaraan. Prayers, protests, noise barrage, at mga pag-iingay, at mga pagkilos na mapayapa, hindi marahas. Yun po ang gagawin natin. Kaya po, si Ka Eric ay nananawagan ng voluntary action. Ngayon, ano po ang gagawin sa araw na ito? Irene Bautista, pa-shout out doon sa prosecutor sa ICC. Si Prosecutor Khan, kay Nam din, Manyakis, mga kababayan. Eileen, God bless the Philippines. Salamat ka, Eric. Okay. Maria de la Cruz, thank you sa pagpapakulay. Na-appreciate ko po sa lahat ng mga nagpapakulay. Okay. Ngayon, gusto ko pong ipanawagan ito. What are the activities for today? Una, 11 a.m., kami po sa EDSA Shrine, magtitipon-tipon na. Pupunta po ang Muslim and Christian Alliance na grupo. Women Muslim Alliance for Peace. Pupunta din po ang Marcos Alis Dyan. Marcos Layas na grupo. Pupunta po ang mga grupo ng Bangon Sambayanan. Mga volunteers po ito. Mga riders group, may mga tumatawag mula pa kagabi. So, 11 a.m. po hanggang siguro 1 p.m. o mga 2 oras, then mag-break tayo. Noise barrage, magdala po tayo ng placards na nakalagay Marcos Layas, Romualdez Layas. Korupsyon at pagnanakaw, Marcos at Romualdez ang pasimuno.
singilin, papanagutin. Ayan. Harfox, thank you. Tulong ko ka Eric, miss ka na namin dito sa New York. Hi, thank you Harfox. Miss ko na po kayo. Ipagpapanalangin niyo po na walang masamang mangyayari po kay ka Eric at sa ating mga kasamahan. Kagaya niyo po Harfox na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Na-touch naman ako sa mga mensahe ninyo at sa inyong pakikipagkaisa. Maria de la Cruz, Harfox, at sina Ruth Yoshinobo, at sina pa kanina mga nagpakulay, madami si Elnor Omes, si Jess Smith Official, si Michelle, sino pa mga nandito, ang dami nyo na, ito pa, si Kerry Baz, ayan. So mga kababayan, magdala po tayo ng placards na nakalagay, Marcos Romualdez, arkitekto ng pagnanakaw sa Pilipinas. Marcos Romualdez, palayasin na. Or Marcos resign, Romualdez layas. Breaking news, sa USA papalitan na ang name ng Defense Department to Defense of War. Naging war ng utak ni Trump. Papupuntahan natin yan sa ibang topic natin. God is always with you, ka Eric, to protect you. Thank you, Hazley Garcia. Jovier Quiron, God save the Philippines. Okay, pray po tayo bago umalis ng bahay. Sa lahat po ng gustong sumama, ang pinaka-peak po ng ating Black Friday protest will be 5 p.m. Magdala po ng mga takip ng kaldero, kaserola, yung mga lata, pang-ingay, pito, turotot, at pumunta po tayo sa 5 p.m. Kasi ang 11 a.m. yan po ay Signal Solidarity Action sa EDSA Shrine. 5 p.m. today, Black Friday protest, rain or shine, magdala po ng payong, magdala po ng kapote, mga public plaza po ninyo, mga harap ng munisipyo ninyo, harap ng inyong kapitolyo, 5, 10 katao, pwede na po yan. Let's start this movement, Black Friday protest. Tuloy-tuloy po ito. Gagawin po natin ito hanggang sa lumayas na sa poder si Marcos at si Martin Romualdez. God will make miracles while we do our actions according to the will of God and according to the greater interest of the people and to the best interest of the nation. Yan po ang ating gabay. Bring water and food. Tama po. Wala po tayong solicitation. Magdala po ng towel na maliliit, face towel, kontrapawis, saguto matuhaw, skyflakes, mamon, pandesal, tubig. Tuloy-tuloy po tayong kikilos. The Black Friday movement will be coincided by Bangon Sambayanan. So sa lahat po na nakikinig ngayon kay Ka Eric, nationwide po ito at yung iba international, pwedeng kumilos, no? Bakit national? Sapagkat may mga taga Jensan po, may taga Davao, may taga Cebu na nananawagan po na magtipon-tipon sa public plaza nila, sa harap ng munisipyo nila, sa harap ng Kapitolyo, magdala ng placards nang nakalagay, Marcos Romualdez, utak ng pagnanakaw sa bayan, utak ng korupsyon. Marcos Romualdez, layas na kayo. Whatever that kind of design of the messages, you can do that. And then, takip ng kaldero, takip ng kaserola, mga pang-ingay, turutot, pito, whistle, magkita-kita po tayo mamaya. Kung nasa Maynila po kayo at malapit-lapit sa EDSA Shrine po is along yan sa Robinson's Galleria, along EDSA yung may malaking birhen. Virgin Mary at yung rebulto dyan. Ralph, punuin na natin ang kahabaan ng EDSA, why not? Joselito Flores, TGIF, mabuhay po kayo ka Eric. Harfox, mga kaibigan nating OFW, support na po natin ang pagkilos nila ka Eric. Thank you Harfox. G. Salatar, Marcos resign, Romualdez layas. Ayan. So yan po ang panawagan. Kung hindi po ito sila aalis, hindi po tayo titigil. Every Friday, gagawin na po natin ang Black Friday People's Protest. Mapayapa, ngunit buo ang puso at buo ang loob. Oy, thank you Karen Ann sa pagpapakulay at pagsuporta. Deeply appreciated po ni Ka Eric. Michael Samos, Eric, circumcised po ako. Itanong mo pa sa asawa ko. May bitter na sumbi, ano? Sumbi.
Kalokohan, ano? Hindi na po natin patutulan itong si Michael Supot. Dinidescribe niya yung sarili niya, no? Sabi niya, Eric, ganun, ano? Ikaw yata yun na dinidescribe mong sarili mo. Nakikinig ang mga zombie ni Marcos, mga kababayan. Ayos! Marami palang zombie na nandito, ha? Maayos, ha? So, ayos yan kung may mga zombie. Ibig sabihin po, nanonood sila sa atin. JJ Kojima, ayan. Marami ng mga sumasama, ha? Pwede po ba magsalita bukas? Bakit bukas? Ngayon po. Ngayon po ang pagtitipon, Friday. Lino Reyes. Punta po kayo mamaya sa EDSA, hindi po sa bando ang pagtitipon. September 5 po ngayong araw. Okay, JJ Kojima, thank you sa pagpapakulay. Rosalie Dayo, ayan. Halong ka mo ka Eric, praying for your safe protest. BBM, resign. Romualdez Layas. Alam nila po ka Eric kasi ikaw po ang news na ikaw po ang mangunguna. Kaya nga po, akala nila para kay ka Eric ito. No. Sabi ko nga mga kababayan, nandyan na rin kayo. 3, 4, 5 ang dumating, I don't care. Kasi para po sa atin, 3, 4, 5, 6, 10, it's not on the number. It's on the purpose. Ang importante po, may kumikilos. May nagsasalita, may nagpapahayag, may pumupukaw, may naninindigan. So kung hindi po sumama ang maraming mga mamamayan, ang sagot ko, sa nagtanong kanina sa akin, nag-interview, Community Provincial Station sa Aklan. Sabi niya, paano ka Eric pag kunti lang dumating? Sabi ko, wala po kaming problema dyan. Everything will be voluntary. Ang sagot ko dyan, total nandito na kayo. Si Ka Eric is only a catalyst. I cannot change things by myself. I cannot reform the government all by myself. Hindi ko po kayang baguhin ang lipunan na ako lang. Hindi ko rin po kayang lutasin ang problema na ako lang. It must be the people. But if the people will move and will act later, hindi ko pwedeng ipilit yon. I can only do so much. We can only do so much. Ang importante po, nagko-contribute tayo sa tamang layunin, sa tamang gawain, at sa matino at matuwid na direksyon para magkaroon ng pagbabago sa kaganapan po ng pagkalugmok at kahirapan ng ating bayan, dulot po ng maling pamamahala, abusado at magnanakaw sa gobyerno, at walang direksyon na uri ng pamunuan at administrasyon ng Marcos at Romualdez. Yan po ang importante dyan, may kumikilos, may nagsasalita, may naninindigan. So sabi niya, paano kung magkagulo? Ay sabi ko, hindi kami papayag ng kaguluhan. Sasawayin namin yan. Sisitahin po namin yan, mga kababayan. At yun po ang punto de vista ni Ka Eric. It's not on the numbers. It's on the purpose. It's on the unity. Ayan. Bigwasana Ka Eric, sabi ni Queen_Strawberry. Peaceful lang po. Yan ang hinihintay talaga ni BBM mag-declare siya ng martial law. Opo, wala po tayong gagawing marahas. So ulitin ko po, si Ka Eric can only do so much. I can only catalyze. I can only facilitate the discussion. I can only represent yung boses ng tao. But I cannot change the society not only by myself. It needs the people. Taong bayan po ang pinupukaw natin. At kailangan po ang gobyerno mismo ang ating tatargetin na babaguhin. Hindi po para pabagsakin. Ang importante po, ang taong bayan po ang gumagalaw. At makikita po natin na ang mamamayan po, kapag nagkaisa at sama-samang kumilos at may tamang direksyon, magaganap po ang pagbabago. Hindi sa karahasan, hindi po sa mga digmaan, kundi sa matatag at maliwanag na paninindigan at prinsipyo. Kaya po nandito tayo, ipinapaliwanag po ni Ka Eric ito lahat, no? Mga kababayan, sa mga nakikinig, dapat talaga mag-ingay ang mga Pilipino. Sobra na ang korupsyon, Ka Eric. Sabi ni agent ng bayan, ang manggugulo, bubutasan niya raw sa tigiliran. O baka pumunta rin sila Kwan, ha? You're referring to J.M. Morales. It's okay. Everybody is welcome. Nobody owns EDSA. May nagsabi nga sa akin Ka Eric, ang EDSA, di ba dilawan yan? Sabi ko, no. EDSA belongs to the people. The EDSA Shrine, the People Power Monument,
and all actions related to our historical na pagbabago, hindi po pinagmamay-arian niya ng mga komunista, ng mga hilaw na komunista, zumbis, ng mga dilawan, sabalit ang EDSA po ay lugar ng pagtitipon. Yan po ay pagmamay-ari ng taong bayan. It's a people's assembly area. Bakit wala pa ba tayo sa martial rule? Sabi ni Serious Sky, diktador na si Marcos, hindi na siya nagde-declare. I agree. A lot of things related sa dictatorship, ginagawa na po ni Marcos. Kita nyo naman kung paano nila po binastos, pinadukot at ipinatapon si Pangulong Duterte. Lahat ng yun ay wala sa batas. Paglabag sa saligang batas, paglabag sa soberanya, paglabag sa mga protocol ng civil and political rights na nakasaad sa UN, United Nations. Subalit, ginawa pa rin po ni Marcos yun. I agree. Serious Sky. Without the declaration of martial law formally, the elements of martial law are being exercised by Marcos. Okay. Amigo Salde, maayong aga. Amigo ka Eric, yes. Composer, musician po ito si Amigo Salde. Thank you sa panunood, Brother Salde. Magkita-kita po tayo mamaya, mga kababayan. At samahan niyo po si Ka Erika sa prayer, mga kababayan, at sa isang awitin before po tayo mag-end dito, no? Hindi po ako masyadong magaling magdasal, pero magdarasal po tayo mamaya, no? Ngayon, gagawin na natin, 11 a.m. po, mag-start na sa Edsa Shrine, ang Noise Barrage, and then 5 p.m. po yung maraming pagtitipon ng mga tao. Panginoong makapangyarihan, Diyos at Ama ng lahat sa sanlibutan, gabayan niyo po ang mga mamamayang Pilipino, kami, na nagmamahal sa bansang ito, na maging mapayapa at magiging malakas ang paninindigan ng ating mga kababayan, ng aming mga kababayan. Gabayan niyo po kami mula po doon sa iba't ibang lugar ng panggagalingan at i-protektahan po natin. Gabayan niyo po ang aming diwa, ang aming espiritu, at ang aming kaligtasan. Iniatang namin po sa inyong gabay at proteksyon, Panginoon. Mahalin po natin, mga kababayan, ang pagtitipon na ito, kagaya po ng ating pagsusumamo sa Panginoon, na bibigyan niya tayo ng blessings, na maging maayos ang panahon, Panginoon, maging maayos na hindi maulan sana, at kung ano man po ang pagtitipon mamaya, ay may mabuting idudulot sa aming mga kababayan at sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Okay? Magtatagumpay tayo sapagkat matuwid at marangal at matino ang ating layunin.